Noong ika-12 siglo sa France, ipinakita sa atin ng isang pari at 2 sepulturero na inililibing ang isang babae na sinasabing nagpakamatay. Gayunpaman, hindi na malaya ng mga sepulturero na lihim na ninanakaw ng pari ang kwintas na krus ng babae. Lumalabas na ang babae ay asawa ng isang panday na nagngangalang Balyan, na siyang pangunahing karakter sa pelikulang ito. Labis na nagdadalamhati si Balyan nang magpakamatay ang kanyang asawa nang hindi nito matanggap na nakunan siya. Habang inililibing nila ang asawa ni Balyan, isang grupo ng mga crusaders na pinangungunahan ng isang kabalyero na nagngangalang Godfrey ay pumunta sa nayon at sinabihan silang umalis sa daan. Matapos ang ilang taon na paninirahan sa Jerusalem, bumalik si Godfrey sa kanyang homeland upang bisitahin ang kanyang anak na nabunyag na si Balyan. Nais ni Godfrey na makilala si Balyan upang ipagtapat sa kanyang siya ang kanyang ama at nais niyang humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang ina. Pagdating sa nayon, naalala ni Godfrey ang mga magagandang alaala kasama ang ina ni Balyan, ang babaeng sobrang minahal niya. Bilang paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa nakaraan, sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat kay Balyan at niyaya ang anak na sumama sa kanya sa Holy Land para mas gumanda ang kanyang buhay. Bagamat patuloy niya itong hinihikayat, tinanggihan ni Balyan ang kanyang alok at mas piniling mamuhay sa kahirapan bilang isang panday sa kanyang sariling bayan. Iginalang ni Godfrey ang kanyang desisyon at hindi na siya pinilit na sumama, ngunit bago umalis, sinabi niya kay Balyan ang daan patungo sa Jerusalem kung sakali mang magbago ang kanyang isip. Nang gabing yun, sinubukan ng pari na hikayatin si Balyan na pumunta sa Jerusalem upang maangkin niya ang lahat ng pag-aari nito, ngunit nagpasya si Balyan na manatili sa nayon. Nang magsalita ang pari tungkol sa kanyang asawa, na-realize ni Balyan na ninakaw niya ang kwintas ng kanyang asawa. Dahil dito, nagalit si Balyan at agad na pinatay ang pari sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa apoy. Pagkatapos ng insidente, nagmamadaling umalis si Balyan sa nayon at pumunta sa Jerusalem upang sundan si Godfrey. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay naabutan na ni Balyan ang kanyang ama at malugod naman siyang dadalhin ni Godfrey sa Jerusalem. Sinabi ni Balyan sa kanyang ama na gusto niyang pumunta sa Jerusalem upang mapatawad ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Habang nagsasanay sila, dumating ang isang grupo ng mga French knight at hiniling kay Godfrey na ibigay si Balyan dahil nakapatay siya ng isang pari. Sinikap ni Godfrey at ng kanyang mga kasamahan na protektahan si Balyan, bagamat umamin na si Balyan na isa siyang mamamatay tao. Noong una, iniwan sila ng mga French knight, ngunit lumalabas na nagpaplano lang sila ng isang pag-atake sa kanila. Ilang sandali pa, umatake sila mula sa lahat ng direksyon at naganap ang isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Bagamat napakarami ng mga French knight, nagawa nilang patayin ang karamihan sa kanila at sa huli ay nagawang manalo ni Godfrey sa laban. Gayunpaman, malubha siyang nasugatan matapos tumusok ang isang palaso sa kanyang tagiliran. Sa kabila nito, wala silang ibang choice kundi ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa Port of Messina upang makatawid sa dagat patungong Jerusalem. Nang makarating sila sa isang campsite kung saan nandoon ang iba pang mga crusaders, isang noble knight na nagngangalang Guy de Lusignan, ang lumapit kay Godfrey at kinutya siya matapos malaman na dinala niya ang kanyang anak sa banal na lupain. Kalaunan, nakarating na sila sa Port of Messina ngunit mas malubha na ang kalagayan ni Godfrey. Kasabay nito, sinabi niya kay Balyan na dati siyang isang mahirap na tao, ngunit nagbago ang lahat nang pumunta siya sa banal na lupain at ngayon ay isa na siyang master ng lungsod. Pinangarap ni Godfrey ang kaharian ng langit at umaasa na balang araw ay magwawakas ang krusada upang ang mga Muslim at Kristiyano ay magkasamang mabubuhay sa kapayapaan. Sa mga sandali bago siya mamatay, ipinamana ni Godfrey ang kanyang espada at kinoronahan si Balyan bilang knight at bagong baron ng Ibelin bilang kapalit niya. Sa sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Balyan ang kanyang paglalakbay patungong Jerusalem sa pamamagitan ng pagtahak ng Mediterranean Sea. Ngunit habang patungo sa Jerusalem, ang kanilang barko ay hinampas ng bagyo at kalaunan ay hindi na nito nakayanan ang malalakas na alon na naging sanhi ng paglubog ng barko at lahat ng mga pasahero nito. Sa kabutihang palad, himalang nagising si Balyan sa disyerto kasama ang isang kabayo na nakaligtas din sa insidente. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang dalawang lalaking Muslim na isang lord kasama ang kanyang alipin. Isinali ng alipin ang mga salita ng kanyang amo at inakusahan si Balyan ng pagnakaw ng kanyang kabayo at inutos sa kanyang ibalik ang hayop. Kahit na ipinaliwanag ni Balyan na siya ang baron ng Ibelin at kanya ang kabayo, agad na sinalakay ng lalaki si Balyan dahil ang baron ng Ibelin na kilala niya ay matanda na.
Sinabihan sila ng alipin na huminto sa pakikipaglaban ngunit ang laban ay nauwi sa pagpatay ni Balyan sa lalaking Muslim. Mas pinili ni Balyan na hayaang mabuhay ang alipin sa kondisyon na kailangan niyang dalhin siya sa Jerusalem. Pagdating sa Jerusalem, pinalaya ni Balyan ang alipin at ibinigay sa kanya ang kabayo bilang gantimpala sa pagdadala sa kanya sa banal na lupain. Pinuri ng alipin si Balyan at sinabi sa kanya na ang lalaking pinatay niya ay isang commander sa Muslim cavalry. Habang naglalakad si Balyan sa palengke, palihim siyang sinundan ng ilang kabalyero dahil nakita nilang dala niya ang espada ni Godfrey. Gayunpaman, lumalabas na sila ay mga tapat na sundalo ni Godfrey at ang isa sa kanila ay nagsimulang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Matapos nilang matiyak na anak ni Godfrey si Balyan, agad nila itong dinala sa palasyo. Agad na nagbago ang buhay ni Balyan dahil siya na ngayon ang naging master ng lungsod at minana ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Kalaunan, inimbitahan si Balyan na makipagkita sa matalik na kaibigan ng kanyang ama na nagngangalang Tiberius at ipinakilala siya bilang bagong baron ng Ibelin na kapalit ni Godfrey. Sa pulong na yun, nakilala niya si Prinsesa Sibila, na kapatid ni King Baldwin, at nabunyag na siya rin ang asawa ni Guy. Gayunpaman, nagpa siya si Guy na umalis sa meeting matapos ma-realize na nasa piging din si Balyan. Hindi nagtagal, inutusan si Balyan na makipagkita sa hari na naghihintay na sa kanya. Si King Baldwin ay isang matalinong hari na sa nakalipas na 6 na taon ay nagawang makipagkasundo kay Saladin, bagamat napilitan siyang magsuot ng maskara dahil sa ketong at mamuhay sa kalungkutan. Lubos na pinahahalagahan ni Haring Baldwin si Balyan dahil si Godfrey ang kanang kamay ng kanyang ama at siya ang unang umiyak nang madiagnose si Baldwin na may leprosy. Ibinigay ni Baldwin ang buong kapangyarihan ng Ibelin kay Balyan at pinayuhan siya na gumawa ng kabutihan sa sinuman dahil lahat ng relihiyon ay tinatanggap sa Jerusalem. Sa paghakbang ni Balyan sa mismong lupain ng Ibelin na minana niya kay Godfrey, ang kanyang unang misyon ay tugunan ang problema ng tagtuyot sa kanyang lupain. Inutusan ni Balyan ang kanyang mga tao na tulungan siyang magtayo ng drainage system bilang irigasyon sa mga pananim at iba pang mga resources sa lupain. Ang dedikasyon ni Balyan para sa kanyang lupain ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga tao. Kalaunan, bumisita sa kanya si Princess Sibila at nanatili sa Ibelin ng ilang araw, habang ang kanyang asawa naman na si Guy ay naglalakbay sa silangan. But this isn't adultery. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumago ang pagtingin ni Sibila kay Balyan dahil sa kanyang kabaitan, na kalaunan ay napunta sa isang mainit-init na pakikipagpalakpakan at naging lihim na magkasintahan. Gayunpaman, sa gitna ng mga magagandang kaganapan sa Ibelin, muling lumitaw ang hidwaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano, matapos makipagsabuatan kay Guy ang isang Templar Knight na nagngangalang Reynold upang salakayin ng isang caravan ng mga Muslim na sumira sa kasunduan sa pagitan ni Saladin at King Baldwin. Nakarating kay Saladin ang balita at gumanti sila sa pamamagitan ng pag-atake sa Carrick Castle na hawak ni Reynold upang panagutin siya. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni King Baldwin ang balita na si Saladin at ang kanyang 200,000 mga sundalo ay nakatawid na sa Jordan na nangangahulugang nagdeklara siya ng digmaan laban sa kanila. Sa labis na pag-aalala, nagpasya siyang pangunahan ng kanyang hukbo upang salubungin si Saladin at subukang makipag-areglo sa kanya. Nang malaman ni Balyan ang balita, agad siyang sumugod sa Carrick Castle kasama ang kanyang mga sundalo. Nang makarating doon, inutusan siya ni Reynold na manatili sila sa kastilyo, ngunit tumanggi si Balyan dahil hindi nila kakayanin ang pag-atake ng mga Muslim kung mananatili sila sa loob ng kastilyo. Sa makatuwid, nagpasya siyang salakayin ng mga hukbong Muslim upang makakuha sila ng sapat na oras hanggang sa dumating doon si King Baldwin. Matapos ang isang matinding labanan, si Balyan at ang kanyang hukbo ay natalo, at sila ay hinuli ng mga kalaban. Gayunpaman, nagulat si Balyan nang hayaan siyang mabuhay ng isang Saracen Knight. Lumalabas na ang alipin na pinalaya niya noon ay isa talagang commander, at bilang kapalit sa kabaitan ni Balyan, pinalaya siya nito tulad ng ginawa ni Balyan noon. Ilang sandali pa, si King Baldwin at ang kanyang libo-libong mga crusaders ay dumating na sa lugar para tapatan ang hukbong Muslim. Nang magharap ang hukbo ni Saladin at King Baldwin sa battlefield, nakipag-negotiate ang Leper King kay Saladin at nangakong siya mismo ang magpaparusa kay Reynold, kapalit ng pag-atras ng mga Muslim upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Tinanggap naman ito ni Saladin at nag-alok na ipapadala niya ang kanyang mga manggagamot upang gamutin siya. Waalaikum salam. Assalamualaikum. Pagkatapos nito, nagtungo si Baldwin sa Carrick Castle upang parusahan si Reynold sa harap mismo ng mga Templar Knight.
Agad niyang sinampal si Reynold ng maraming beses at pilit siyang pinahalik sa kanyang may ketong na kamay. Ngunit pagkatapos, lumala ang kalusugan ni King Baldwin at hindi na siya makatayo. Pagkatapos ay inaresto na ni Tiberius si Reynold at ipinadala na siya sa kulungan. Samantala, naniniwala si Guy na malapit nang maisakatuparan ang kanyang ambisyon na maging hari dahil kapag namatay na si King Baldwin, ang kanyang anak mula kay Sibila ang magiging tagapagmana ng trono. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa si King Baldwin ng isang lihim na pagpupulong kina Balian at Tiberius. Sinabi niya kay Balian na labis siyang nag-aalala na kapag siya'y namatay, si Guy ay lilikha ng isang gusot at magdedeklara ng digmaan sa mga Muslim. Sa makatuwid, inalok niya si Balian na pakasalan ang kanyang kapatid na si Sibila, na magbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat ng hukbo, habang si Guy naman ay papatayin. Nangako si Balian na poprotektahan si Sibila o ang susunod na hari, ngunit tinanggihan niya ang alok na pakasalan si Sibila. Labis na nadismaya si Sibila matapos malaman na tinanggihan ni Balian ang pagkakataong pakasalan siya. There'll be a day when you will wish you had done a little evil to do a greater good. Sa sumunod na araw, namatay na si King Baldwin at nagluksa ang buong lungsod ng Jerusalem. Matapos pumanaw ang Leper King, ang trono ay ibinigay na sa kanyang pamangkin, ang anak ni Sibila. Gayunpaman, lumitaw ang kakaibang bagay nang pinapapirma ng pari ang kanyang anak sa ilang royal letter, kung saan tila walang nararamdamang sakit ang bata nang matuluan ng mainit na ink ang kanyang kamay. Agad namang pinakiusapan ni Sibila ang isang doktor na suriin ang kanyang anak, at dito nabunyag na meron din siyang leprosy tulad sa kanyang tito. Labis itong ikinadepress ni Sibila dahil kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na tiyak na magsusuot din ng maskara ang kanyang anak. Ayaw ni Sibila na magdusa ang kanyang anak, kaya kalaunan ay nagpasya siyang patayin ito sa pamamagitan ng paglagay ng lason sa kanyang tenga. Sa pagkamatay ng kanyang anak, kinoronahan si Guy bilang bagong hari, at ngayon ay meron na siyang ganap na kontrol sa Jerusalem. Nagkatotoo ang mga alalahanin ni Baldwin dahil nakipagsabuatan si Guy kay Reynold para magdeklara ng digmaan sa mga Muslim. Ang una nilang ginawa ay inutusan ng ilang Templar Knight na patayin si Balian dahil meron siyang malakas na impluwensya sa Ibelin. Gayunpaman, nagawa ni Balian na talunin silang lahat kahit na sa huli ay nasugatan at nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, sinimulan ni Reynold na isagawa ang kanyang sunod na plano sa pamamagitan ng pag-atake sa isang Muslim village at walang awang pinatay ang kapatid na babae ni Saladin. Ang pagpatay na ito ay labis na ikinagalit ni Saladin, kaya agad niyang ipinadala ang kanyang sugo sa Jerusalem. Inutos ni Saladin na ibalik ni Guy ang katawan ng kanyang kapatid at ibigay ang ulo ni Reynold, ngunit mayabang na tumugon si Guy sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ng sugo na naging marka ng pagsisimula ng digmaan. Nang inihahanda na ni Guy ang lahat ng Crusaders at ang kanilang mga strategy sa digmaan, nagulat siya sa pagdating ni Balian na nabunyag na buhay pa. Hindi sumang-ayon si Balian sa mga strategy ni Guy at pinayuhan silang ipagtanggol ang Jerusalem dahil naniniwala siya na inaakit sila ni Saladin na lumaban sa open field. Bukod pa dito, napakalayo nila sa anumang mapagkukunan ng tubig na magbibigay ng kalamangan kay Saladin at sa kanyang hukbo. Gayunpaman, nanatili si Guy sa kanyang paninindigan na makipagdigmaan kahit na hindi niya nakuha ang suporta ni Tiberius, na pumanig kay Balian at inalis ang kanyang mga kabalyero sa assembly, na ginawang mas sabik si Guy na makipagdigmaan upang angkinin ang tagumpay. Habang nagmamarcha ang hukbo ni Guy patungo sa kampo ni Saladin, ang kanyang mga tauhan ay nauhaw, napagod, at nag-collapse mula sa dehydration dahil sa nakakapasong init ng disyerto. Sinamantala naman ito ni Saladin at walang awang pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Guy, na naging marka ng pagkatalo ng mga Crusaders at pagtatapos ng kanilang kaharian sa Jerusalem. Kalaunan, sina Guy at Reynold ay hinuli bilang mga bihag. Hinayaan ni Saladin na mabuhay si Guy dahil hindi siya karapat-dapat na patayin ng isang hari, ngunit pinatay niya si Reynold bilang pagganti sa pagpatay sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng labanan, pumunta sina Balian at Tiberius sa battlefield at nakita ang mga katawan ng mga sundalo na kinakain ng mga ibon. Dahil dito, nawalan ng pag-asa si Tiberius, kaya inimbitahan niya si Balian na sumama sa kanya sa pagtakas patungo sa Cyprus. Gayunpaman, nanatiling tapat si Balian at determinadong protektahan ang mga tao sa Jerusalem at ipagtanggol ang lungsod. Sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, gumawa si Balian ng isang plano para sa depensa, umaasang mahuhold nila ang napakaraming hukbo ng Muslim hanggang sa makipag-negotiate si Saladin sa kanila. Dahil sa dami ng mga kalaban at wala na silang mga kabalyero, sinikap ni Balian na hikayatin ang mga lalaki na gumamit ng armas at lumaban bilang mga knights.
Pagsapit ng gabi, sinimulang atakihin ni Saladin ang mga depensa ng lungsod sa pamamagitan ng paghagis ng mga bolang apoy sa mga pader ng lungsod. Noong una, mas pinili ni Balian na maghintay dahil sa kanilang limited resources, ngunit pagkatapos makita ang pag-atake sa unang araw ng labanan, sa huli ay na-realize ni Balian na kailangan niyang baguhin ang strategy at makipag-negotiate kay Saladin bago pa makapasok ang army ng mga Muslim sa lungsod. Sa ikalawang araw ng labanan, si Saladin at ang kanyang hukbo ay patuloy na naglunsad ng walang humpay na pag-atake upang sirain ang depensa. Ngunit ang paglaban ni Balian at ng kanyang mga knights ay ikinamangha ni Saladin dahil patuloy silang nagsisikap na ipagtanggol ang lungsod at nagawa din nilang sirain ang ilan sa mga armas ng mga Muslim. Kalaunan, ipinaalam ng isa sa mga espiya kay Saladin ang lokasyon ng pinakamahinang bahagi ng kastilyo na magiging daan nila papasok sa lungsod. Samantala, nagpasya si Sibila na gupitin ang kanyang buhok dahil naniniwala siyang malapit nang makapasok ang mga Muslim. Nang sumunod na araw, sinimulang utusan ni Saladin ang kanyang hukbo na magsagawa ng pag-atake at puntiryahin ang pinakamahinang pader ng lungsod. Matapos ang ilang araw na labanan, sa wakas ay nagawa ng wasakin ng mga Muslim ang pader. Sa kabila nito, ang mga natitirang kabalyerong Kristiyano ay sinikap na makipaglaban sa libu-libong sundalong Muslim na nakapasok na sa lungsod. Ngunit sa huli, naging walang saysay ang kanilang paglaban at sila ay natalo. Kahit alam ni Saladin na abot kamay na niya ang tagumpay, inalok pa din niya si Balian na makipag-negotiate. Noong una, tumanggi si Balian na isuko ang Jerusalem at mas piniling mamatay kasama nito. Gayunpaman, ang wise na si Saladin ay nagbigay sa kanya ng isang kasunduan kung saan nangako siyang hindi papatayin ng sino man sa lungsod kabilang ang mga babae, bata at matatanda, sa kondisyong dapat isuko ni Balian ang Jerusalem sa mga Muslim na sa huli ay sinang-ayunan din ng ating bida. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Bago maghiwalay ang dalawa, tinanong ni Balian kung ano ang halaga ng Jerusalem na sinagot naman ni Saladin na lahat. Everything. Pagkatapos ay bumalik na si Balian sa lungsod upang ipahayag sa mga tao na isinuko na niya ang Jerusalem, na may katiyakan na silang lahat ay ligtas na maililipat sa ibang Kristiyanong lupain. Nang marinig ito, nagdiwang ang lahat ng matagumpay na naipagtanggol ni Balian ang mga tao sa lungsod. Habang naghahanda ng umalis ang lahat, pumunta si Saladin sa lungsod ng Jerusalem at hinangaan ang kaluwalhatian at kabanalan ng lugar. Nakakita si Saladin ng isang krus sa sahig na maingat niyang dinampot at inilagay sa mesa bilang paggalang sa pananampalatayang Kristiyano. Sa pag-alis ni Balian sa lungsod, nakita niya si Sibila sa kahabaan ng mga nagmamartsyang tao. Inalok niya siyang sumakay sa kanyang kabayo, ngunit tinanggihan ito ni Sibila para ipahiwatig na hindi na siya isang reyna at mas piniling maglakad kasama si Balian. Sa pagbabalik ni Balian sa kanyang tahanan sa France, isinama niya si Sibila para magsimula ng bagong buhay. Hindi nagtagal, si King Richard kasama ang ilang mga kabalyero ay dumating sa nayon at hinanap si Balian upang imbitahan siyang tumulong sa pagbawi ng Jerusalem mula sa kamay ng mga Muslim. Gayunpaman, tumugon si Balian na hindi siya isang kabalyero kundi isang hamak na panday lamang, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.